Magsipagtayo ang lahat. At i-shake-shake nyo yung mga kamay at i-kemot-kemot nyo yung mga baywang at umikot ng at tumalon. At bago kayo umupo ay pulutin muna yung mga basura na nakalat sa inyong upuan. Magandang umaga mga mag-aaral. Magandang umaga po sa iyo, ma'am. Kamusta naman kayo? Magandang po. Mabuti kung gayon. Upang malaman natin kung may lumiban sa loob ng klase na ito ay magsagawa tayo ng isang yell. Ang gagawin niyo lamang po ay pag-yell niyo kapag may liban, tatlong palakpak, tatlong tadyak, magnifico, ganun. Yell kapag walang liban, tatlong palakpak, tatlong tadyak, ligwak, ganun. Sige, una dito sa unang hanay. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ligwak. At dito naman sa kabilang hanay. 1, 2, 3, ligwak, ganun. Sa loob ng klase na ito ay walang liban base sa inyong ginawang yell. Base sa inyong nagawang yell ay mayroong lumiban. Sa puntong ito ay mayroon na pangako dito sa loob ng silid-aralan. Maaari bang tumayo ang lahat? At sabay-sabay natin bigkasin ang pangako. Taas ang kanang kamay at ako si Annette Bustillo na isang mag-aaral sa klase ay lubos na sumasangayon at nanangakong sumunod sa mga sumusunod na alitutunin bilang bahagi ng kasunduan sa aming klase. Magiging maayos at pakikinig sa mga tagapagsalita sa harap ng klase. Itaas ang aking kanang kamay kung nais kong sumagot o makilahok sa anumang talakayan o gawain sa klase. Maghihimok ng aktibo sa mga pagtatangawain at magbibigay ng aking makakaya bilang isang mag-aaral. Tatanggapin ko ang aking tungkulin na maging disiplinado at responsable kasapi ng aming klase. Maraming salamat at maaari na kayong umupo. Sangayon na kayo sa ating kasunduan o pangako sa loob ng silid-aralan. Oo! May dagdag pa ba kayo? Wala na po. Mabuti kung gayon. Sa puntong ito, sino ang nakakaalala kung ano ang ating paksang tinalakay noong nakaraang araw? Yes po, Binibining Karen. Ang paksa kong tinalakay natin noong nakaraang araw ay tungkol sa nasyonalismo sa pagbuo ng mga bansa sa Timog at Kanlurang Asya. Magaling. Binibining Annette, ano ang iyong naintindihan base sa sinabi ni Binibining Karen? Ang natutunan ko po sa paksang nasyonalismo po ay ang pagkakaroon po ng pagmamahal sa iyong sariling bansa. Yun lang. Maraming salamat. Bigyan ng isa ay bigyan ng Indonesia Club si Binibining Annette. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon ay lubos nyo nang naintindihan ang ating talakayan noong nakarang araw ay magsasagawa tayo ng unang gawain. Ang unang gawain natin ay tungkol sa pakibasa po ng panuto. Suriin ang bawat kataga ng tulang pinamagatang kayamanang tunay at sagutin ang sumusunod na katanungan. Mayroon ako ditong inihandang tula at sabay-sabay natin itong bigkasin. Ito. Kayamanang tunay, likas na yaman, biyayang tunay, sa araw-araw sa ating buhay. Yamang lupa at yamang tubig, nagbibigay ng ating mga ibig. Kapatagan, kabundukan at kagubatan, mga puno at hayop
nasabing tula, mayroon akong mga katanungan. Ang unang katanungan po ay, ano ang mensaheng ipinaghihiwatig ng tula? Gagawin natin po ito sa pamamagitan ng Ma'am. sa pamamagitan po ng pagsalo ng bola. Kung sino po ang nakakasalo dito at siya po ay magsasagot ng unang tanong po. Handa na ba kayo? Handa na! Sa nasabing tula, ano ang mensaheng ipinaghihiwatig nito? Base po sa tula na ang pamagat ay kayamanang tunay, ang mensahe ko ay pinapaniwatig nito ay ang pag-aalaga, ang kayamanan po sa dagat, sa karagatan, sa lupa po at sa mga mineral po ay dapat pong pangalagaan at pag-ingatan po ng mabuti para sa susunod na henerasyon. Magaling bigyan ng isang correct ni Chris Aquino Club si Mary Cho. 1, 2, 3, 1, 2, 3, correct! Ngayon, para naman sa pangalawang katanungan at siya ay si Ryan. Sa iyong katanungan, ano ang iyong pangunahing naramdaman habang sinusuri mo ang bawat kataga ng nasabing tula? Ang naramdaman ko po is kalabutan sapagkat sa tula po ay kabaliktaran po sa nangyayari sa ating tunay na mundo ngayon. Dahil po sa kagagawa ng mga tao ay hindi na po napapanatili ang ating likas na yaman. Magaling, bigyan isang barangay club si Ryan. Ngayon, para naman sa huling katanungan, sino kaya? Si Binibining Marian, sa iyong katanungan, mahalaga nga bang ingatan ang mga likas na yaman sa Asya at pangatiwiran nito? Para po sa akin ay mahalaga po na ingatan natin ang malikas na yaman sa Asya. Sapagkat dito tayo kumukuha ng ating mga pangunahing pangangailangan, katulad na lang po ng mga isda, kinakailangan din po natin ng mga punong kahoy upang pangalagaan at protektahan ang ating kapaligiran ng kahoy. Bigyan ng isang barangay club si Binibining Marian. Talagang nature lover kayo. Yes po. Ngayon, base sa ating nagawang gawain, may ideya na ba kayo o haka-haka sa ating tatalakayin ngayong umaga? Yes po. Tingin ko po ma'am, ito po ay patungkol sa iba't ibang yaman ng kapitasan. Malapit na, yes. May sagot na po. Ito po ay tungkol sa iba't ibang uri ng likas na yaman. Ang ating tatalakayin sa umaga ito ay tungkol sa yaman likas sa Asya. Kulang pag-asya likas na yaman sa Asya. At narito naman ang ating layunin. Pakibasa po. Natutukoy ang mga likas na yaman sa iba't ibang rehiyon sa Asya. Nabibigyang halaga ang gampanin ng likas na yaman sa pamumuhay ng tao. Nakagalikha ng isang slogan, poster at tula na naglalarawan ng kahalagahan ng mga yamang likas. Ngayon, ano nga ba ibig sabihin ng likas na yaman? Yes po, Binibini Annette. Ang likas na yaman po ay ito po yung mga
na kung saan ay tukuyin niyo kung anong yamang likas na pabilang ang mga ito. Ano nga ba ang uri ng likas na yaman? Para sa bahaging ito, Dagat po. ano ang iyong nakikita o ano ang iyong obserbasyon patungkol dito? Yes po, Binibining Annette? May dagat po. May puno at saka sunrise or sunset. Sa bahaging ito, ano ang iyong mahihinuha o ano ang iyong ideya? Parang ito po ay likas na sa yamang tubig po dahil po may dagat. Tingnan natin kung ito ba ay yamang tubig. Tama, ito ay ang yamang tubig. Ngayon, sa bahaging ito, yes po, Binibining Marian, ano ang iyong mahihinuha o iyong ideya kung ano ito? May mga puno po, yun naman po. At yun po ay yamang lupa. Yamang lupa nga ba? Gubat po. Yes po. Yamang gubat po. Ito po ay yamang kagubatan. Dahil po ito po ay mga troso at mga malalaking Kahoy. At sa bahaging ito, yes po, Annette, Yamang mineral po. dahil Sapagkat may kuweba. at Saka saka may mga bato. Mga coal. coal. Yes po, ito po ay yamang Mineral. yamang mineral. At saka dito po sa bahaging ito, yes po, Binibining Marian. May mga chocolate pills, testing, yan na po ay yamang lupa. Tama, ito ay yamang Lupa. lupa. Sa tingin mo, Binibining Marian, ano ang ibig sabihin ng yamang tubig? Ang ibig sabihin po ng yamang tubig ay ito po ay mga yamang. Dito po natin kinukuha ang mga pangailangan natin tulad po ng mga isda. Yun lang po. Magaling. At sa'yo naman, sa iyo, Binibining Annette, ano naman ang ibig sabihin ng yamang lupa? Sa yamang lupa po, dito po natin nakukuha ang gaya na lamang po na bigas. Kapag dito po tinataniman mga bigas. Opo. Tapos po, mga iba pa po mga prutas at saka halaman na talagang nakakain natin sa araw-araw. Bigyan ng isang barangay clap si Binibining Annette. Ang yamang lupa po ay, pakibasa po, Ito ay ang malalawak na natatabang lupa na angkop sa pagsasaka. magaling dahil tumpak ang sagot ni Binibining Annette. Ngayon, Binibining Marian, uulitin mo naman ang iyong sagot. Ano ang ibig sabihin ng yamang tubig? Ang yamang tubig po ay dito po natin nakukuha ang ating mga pangailangan tulad na lamang po ng mga isda. Bigyan ng barangay club si Binibining Marian. Ang yamang tubig po ay, pakibasa po, Ito ay ang malalawak na baybayin ng pagkukunan ng iba't ibang isda, kabibit, orales at mga halamang tubig. magaling ngayon. Sa iyong palagay, Binibining Seidel, ano ang ibig sabihin ng yamang mineral? Ang yamang mineral po, ito po ay ginagamit natin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Gaya po ng mali pala. Yamang mineral po, ito po ay tumutukoy sa mga material o mineral na makukuha po natin sa ilalim ng lupa. Kagaya po ng ginto, pila, chromite, at mga mamahaling bato na binibenta. Magaling bigyan. Isang barangay club si Seidel. Ang yamang mineral
wild animals, and then po, makikita din po natin dito yung mga kakaibang halaman po at yun lang. Bigyan ng isang correct ni Chris Aquino Clark si Karen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, correct! At ang yamang kagubatan po ay Ito ay pinabibilangan ng mga punong kahoy, mga halaman at ibang uri ng mga organismo. ngayon may apat na rehiyon ang Asya. Ano-ano nga ba ang mga ito? Hilagang Asya, Timog Asya, Timog Silangang Asya, Halangang Asya, At Kanluraning Asya. Ngayon, sa bahagi ng Hilagang Asya, ano-ano ang mga uri ng likas na yaman na napabilang dito? Sa Hilagang Asya po, ano-ano ang mga uri o ano ang mga likas na yaman na napabilang sa Hilagang Asya? Po, Yamang tubig. yamang tubig. Tingnan natin kung ito ay yamang tubig. Pakibasa po. Mayaman sa coal, tanso at pila. May produksyon ng ginto, tanso at pila. May produksyon ng ginto, tin at tungsten. May natural gas at langis sa halos lahat ng bansa. Baco, Azerbaijan, pangunahing mapagkukunan ng langis sa rehiyon. Sa Hilagang Asya po, class, ang mga likas o uri ng likas na yaman na napabilang dito ay mga yamang mineral. Tama. Sa Kanlurang Asya naman po, ano ang mga napabilang ng mga uri ng likas na yaman? Mineral pa rin. Yamang hubad. Tingnan natin kung ito ay yamang mineral. Ibasa po. Petroleum at natural gas. Ito ang mga pinapamahalagahang likas na yaman sa rehiyon. Mayaman ang rehiyon sa iba pang mineral tulad ng iron, ore, tanso, at sige. Matatagpuan dito ang mga pananim tulad ng barley, tabako at mga prutas. Ano nga ba ang mga uri ng likas na napabilang sa Kanluraning Asya? Yamang mineral at yamang lupa. Lupa, magaling. Ngayon sa punto ng Timog Asya. Ano yung kaning Yamang Lupa. Yamang lupa po. Ma'am. Yamang lupa tubig. tignan natin kung ito ba ay yamang tubig. Pakibasa po. Matatagpuan sa ibang dako ng rehiyon ang mga mineral tulad ng manganese, chromite, coal at iron ore. Malaganabo ang nagbuhatag sa Nepal, Bhutan at India. Nagluluwas ng troso mula sa punong oak, pine at almond. At ng higit sa 20,000 freshwater species. So ano-ano nga ulit ang mga likas na yaman na napabilang sa Kanluraning Asya? Yamang mineral, Yamang hubad. Yamang mineral. Mayaman sila sa yamang mineral tulad na lamang po ng iron, tanso at chromite. Ngayon sa panghuling rehiyon sa Asya, ito ay ang Silangang Asya. Ano sa tingin ninyo ang uri na likas na yaman na Mineral, yamang tubig, lupa? Tingnan natin. Ang China ang pinakamalaking producer ng coal at steel sa buong mundo. Mayaman sa deposito ng coal, copper, ginto at iron ore ang rehiyon. Japan ang pangalawa sa pinakamalaking producer ng isda sa buong daigdig. Sa Silangang Asya, ano ang uri na likas na yaman na nakabilang dito? Yamang mineral at yamang tubig. Sa yamang mineral, tulad na lamang po ng Copper, coal, iron, iron, ginto. Sa lahat na nabanggit na
Ano ang kadalasan na yaman, ano ang kadalasan na uri ng likas na yaman na matatagpuan? Ang apat na rehiyon ng Asya ay mayayaman po sila sa yamang Mineral. Ngayon, para sa katanungan, ano ang naging kahalagahan ng kapalit ng likas na yaman sa pamumuhay ng tao? Yes po, Binibining Karen. Ang naging kahalagahan ng gampanin ng likas na yaman sa pamumuhay ng tao sa pamamagitan po ng mga likas na yaman na ating taglay ng bansang ng kontinenteng Asya. Ito po ay mahalaga sapagkat dito po natin nakukuha ang mga hilaw na produkto o hilaw na materialis para sa pagbuo ng bagong produkto kung saan magagamit po natin ito sa ating buhay na siya ating yung dependent po tayo dito sa mga produkto na pinuproduce ng mga likas na yaman ng bansa. Magaling bigyan ng isang barangay clap si